Hi class, subject natin ngayon, pre-calculus, and topic natin is circle. Yan, so objectives to determine the equation of a circle and to find the center and radius of a circle. So ano ba yung radius? Radius is, for example, ito yung circle natin. Yan, not on scale. Yan, ito yung center natin. Ang radius natin is yung distance from center to any point. Yan, so ito yung radius natin. Any point sa circle. Yan. O kaya, pag sabi sa asawa mo, o mag-diet ka na, mag-radius ka na. Joke lang. Next, equation of a circle centered at 0, 0 or ang center niya is at point of origin. So, ito yung itsura niyan, x squared plus y squared equals r squared. So, ang tawag dyan is center radius form or ibang tawag dyan is standard form kasi equals sa constant or equals sa radius. So, ito yung Cartesian plane. So, ang center niya nasa origin. Ito yung circle natin. Yan, not drawn in scale. Ito naman, pangalawang equation natin is ang center niya is hk. Yan. So, x minus h square plus y minus k square equals to r square. Where h and yung k is yung center. Then, yung r, square ni r square, yun yung radius natin. Yan. Mag-example tayo para malinaw. Yan. So, find the center and radius of a circle. So, ito, wala siyang katabing mga linear term. Walang katabing 3x, walang katabing 5y, walang ganun. So, pag walang ganun, ang center niya automatic nasa origin, nasa 0, 0. Then, para makuha yung radius, kunin nyo lang yung square root ng constant. So, square root of 16 is 4. So, 4 yung radius. Example number 2, find the center and radius of a circle. So, ang given, yan, walang mga linear term. So, ang center niya nasa origin, then ang radius niyan is square root na 8. Then, simplify nyo, square root na 8 is equivalent to 2 square root of 2. Sir, ba't ganun? So, kailangan, para mag-simplify na radical, kailangan yung i-factor yung 8 na yung isang factor is a perfect square. So, ng factor ng 8 na yung sa perfect square. So, 4 times 2. Square root na 4, 2. Kasi perfect siya, nilabas. Square root na 2, wala. Dahil hindi siya perfect, yan, nasa loob, nakakulong. Yan, so 2 square root of 2. Yan. Okay, next slide. Yan. So, ito, pag yung center niya, wala na sa origin, ito yung long method. So, x plus 5 square plus y minus 4 square equals to 9. So, una, copy nyo si x plus y equal to 0. Positive 5 transpose, magiging negative 5. Yan yung coordinate ng x, center. Then, yung sa y naman, equal to 0. Negative 4 transpose, magiging positive 4. Yan yung coordinate ni y ng center. Radius is square root of 9 is 3. Yan na yung radius. Or para sa bilis, para shortcut agad tayo, kunin nyo yung opposite ng sign. Opposite ng sign ng positive 5 is negative 5. Opposite ng sign ng negative 4 is positive 4. Yun na yung radius. Diba? Sa bilis. Example tayo. Yung shortcut. Yan. So, ito. Find the center and radius. So, yan. So, center. Yung nabasahin. So, x minus 7. Opposite ng sign, positive. Y plus 1. Opposite ng sign, negative 1. O, yun na yung center. Radius natin, get the square root nito. Square root ng 15. May factor by 15 na perfect square? Wala. So, yun na yung answer natin. Center, radius. Yan. Next number. Number 5. Sir, paano yan? Ito number 5 natin, naka-general form. Kasi, naka-equal to 0. So, ganito ginagawa dyan. Una, pag samasamahin nyo, lahat na may x. So, x square plus 8x plus blank. Yan. Sir, ba't may plus blank? Nalaman nyo mamaya. Pag samasamahin nyo naman, yung may mga y. Ito. So, y square, ito, minus 10y plus blank. Yan. Equals, so ginagawa dyan, yung constant nasa kabilang side. Yan, equals 23. Sir, ba't may blank? Kasi ang form natin is x minus h square. Sabihin, perfect square. Plus y minus k square. Ibig sabihin, perfect square ulit. Equals r square. Ibig sabihin na to, tsaka yan, kailangan natin gawin perfect square. Paano magiging perfect square yan? Kailangan natin gumamit ng completing the square. Sir, paano ba yun? Una, sa x muna tayo. Anong i-add natin dito? Kunin nyo si b. Si b yung katabi ng linear term. Ito yan. Si 8. So, 8. Laging times 1 half. 1 half of 8 is 4. Tapos, sa sagot nun, square nyo. Square ng 4 is 16. So, 16 ang i-add dito. Kailangan nyo rin i-add sa kabila para balance. Sa y naman, ganun din. So, kunin nyo si b. Si b yung katabi ng linear term, negative 10. Times lagi sa 1 half. 1 half ng negative 10 is negative 5. Negative 5 square is 25. Sabihin, 25 ang i-add dito, 25 ang i-add sa kabila para balance. Tapos ngayon, perfect square na yan. Kasi, nag-add tayo para maging perfect square siya. Para hindi kayo malito kung alin dyan yung factor, kunin nyo to.
Yung in-square niya to, yung in-square niya. So, ang factor nito is x positive 4 square. Di ba yun? Nilagyan ko lang x. Ito naman sa kabila, y minus 5 square. Minus 5 square equals, i-combine natin lahat ng constant. So, magiging 23 plus 16 plus 25. So, ang answer dyan is 64. Ngayon, naka-center radius na siya. Madali nang kunin yung center. Ang center is opposite ng sign ng positive 4, negative 4. Opposite ng sign ng negative 5, positive 5. Ang radius natin, get the square root. Square root ng 64, 8. So, meron tayong center at radius. Done. Tapos. Okay, next number. Number 6. Number 6, ito. Sir, paano yan? May number sa unahan. So, pwede nyo i-divide lahat by 3 or pwede hindi na. So, pag i-divide, edi yung tulad ng number 5. Pag hindi na, pag hindi divide, ganito yung mangyayari. Una, pag samasamahin natin, lahat na may x. So, magiging 3x squared minus 30x plus blank. Yan. Plus, pag samasamahin natin si y, ito kanina. So, ito, 3y squared, ito, plus 18y plus blank. Tapos, yung constant, ito yung positive 178, i-transpose natin sa kabila. So, magiging negative 178. Tapos, ito, dapat kasi yung x squared walang coefficient, walang numerical. I-factor out natin yung 3. So, pag pinactor out yung 3, ito magiging x squared, yung 30 magiging 10 na lang kasi divided by 3, plus blank. Sa kabila, ay, plus blank. Plus blank. Yung kabila, ganun din. So, factor out natin yung 3. So, ito magiging y squared plus 6y kasi 18 divided by 3, 6 plus blank equals, yan, equals negative 178. Tapos ganun ulit, completing the square. So, kunin si b, ito si b, negative 10 times 1 half, kalahati ng negative 10, negative 5, negative 5 square equals 25. So, 25 ang ilalagay dito. Siyempre, kailangan nyo mag-add sa kabila para balance. Sa kabila, i-add nyo 75. Sure, baka 75. Kasi by 3 sa labas. Ita times nyo yun. 25 times 3, 75. Sa ano rin, sa y rin ganun din. Kunin nyo si b. Numerical coefficient ng linear term. So, 6. Kalahati ng 6. 3. 3 square. 9. So, 9 ang i-add nyo dito. Mag-add kayo sa kabila. Mag-add din kayo siyempre sa kabila. So, plus 27 kasi may times 3. Yeah, so, perfect na yan. Perfect square na yan. So, 3. Ang factor niya na ito. Ito kanina. So, lagyan nyo lang ng x. X minus 5 square. Plus 3. Ang factor naman ito. Yung may square. So, y plus 3 square equals, yan. Combine nyo yung constant. So, negative 178 plus 75 plus 27 equals negative 76. Yan. Tapos, i-divide nyo lahat by 3. So, magiging x minus 5 square plus y plus 3 square equals negative 76 over 3. So, ang center natin is 5 and negative 3. Kaso, pwede bang maging radius negative? Di ba ang radius is distance from center to any point sa circle, di ba? So, kung distance yun, meron bang height na negative? Kunyari, ang height mo, negative 5 feet. Tabakbo ka ng negative 20 kilometers. Walang ganun, di ba? So, pag negative, pag yung r natin is less than 0 or negative, ano yan? Not possible or empty set. Sabihin, hindi pwede maging circle yan. Kasi nga, imposibleng maging negative yung distance ng radius. Eh sir, paano naman sir pag yung radius natin equal to 0? So, kunyari, ito yung Cartesian plate. Ito yung natin, ito yung center natin, 0, 0. Tapos ang radius na 0. So, ang equation yan, x squared plus y squared equals 0. Yan. So, center na sa origin, then ang radius niya, 0. So, yung radius niya, 0 distance. So, pag ang radius niya is 0, ang tawag dyan, di ba, ang nabuo, di ba, point? Ang tawag dyan is point circle. Yan. Point circle or ibang tawag dyan is degenerate circle. Yan. Kasi nabuo nga lang, di ba, point. So, kaya nga, pag nagkukuha tayo ng square root, ang kinukuha natin, di ba, yung principal root, yung positive. Kunyari, square root of 64, ang kinukuha lang yung 8. Yung positive lang kasi nga, distance yun, di ba? So, pag may tanong, i-comment lang. Pag nakuha, ayos. Tapos, yun, mag-aral na maigi. Salamat.
Ay, nga pala, wait ka na pala. Kailangan nyo palang mag-try magsagot. Kasi ang math, hindi yan pinapanood, kailangan pinapractice din. Yan. So ito, find the center and radius ng yan, the following equation. Yan. So copy nyo muna, tapos answer nyo, tapos i-post nyo. After nyo i-post, kapag na may answer na kayo, tsaka nyo i-play para check kung tama answer nyo. So center nito, number 1 is 0, 0. Radius niyan is 9. Yan. Bravo. Ito, pangalawa, center niyan is negative 2, negative 10. Ang radius niyan is square root of 60. So, kailangan 60, simplify natin. Ang factor ng 16 na isa perfect square is 4 times 15. So, ang radius niyan, square root ng 4 is 2, square root of 15. So, ito yung radius, ito yung center. Number 3, ito. So, ang center niyan is negative 10, positive 5. At ang radius niyan is square root of 30. Wala nang factor sa 30 na perfect square kaya ng radius. Ito, isolve nyo na lang to. Pero nasa ko na yan. Ang center niyan is 1, negative 10. At ang radius niyan is 5. So, kung naka-perfect kayo, ayos. Kung medyo hindi, itry nyo ulit. Solve nyo ulit ang solve hanggang maging perfect kayo. Yan. Salamat ulit.